silang mga permits from BIR, mayor's permit, meron silang mga ganon. Pag sinabi nating individual, ito yung mga maaaring nagtitinda sila, maaaring gumagawa sila ng QR gamit sa mga bank, sa GCash, pero ang nakalagay doon, pangalan nila. Kasi wala nga silang business. Hold up. And hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito. Tawa ko. Welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan. So marami sa ating kagabi, actually dalawa yata sila. Marami na yun, more than one is many. And sa mga last week pa, may mga nagsabi sa atin kung ano yung dapat nilang gawin kapag na-scam sila sa kwarta. Ayan ang mga problema natin. So siguro i-advise ko na lang na makipag-trade kayo ng kwarta ninyo. Ayan kasi kaya ayaw tayong pag-trade din makipag-trade kayo ng inyong mga kwarta, home credit loan, sa mga may meta verified pagdating sa Facebook. Okay? Huwag na lang kayong, huwag kayong magpapasindak sa mga mabababang fee, huwag kayong magpapasindak sa mga sobrang baba na babalik daw sa inyo, ganyan. Gumagawa ng group, tapos biglang may kausap, kunyari, ayan, mga scammer yan, ganyan yung kanilang mga gawain. So paano mo nalaman na ganun yung gawain? Ginaganon na. Kasi po, ini-screenshot sa akin ng mga taong nagsusumbong at nagsasabi sa akin at nagtatanong kung ano ba dapat yung dapat gawin kapag na-scam tayo. So ito yung topic natin ngayon. Ano ba yung dapat natin gawin kapag na-scam tayo? Or anong dapat natin gawin para malaman natin na legit yung ipagpapatrade natin sa kwarta, and ano yung dapat natin gawin if ever man na ma-scam tayo. So doon muna tayo sa paghahanap na legit na trader. So sa paghahanap na legit na trader, syempre yung Almontero Tutorial yung nangunguna dyan. Hindi, joke lang. Ayan, dito sa YouTube, meron kaming YouTube, Almontero Tutorial, Aldin Almontero. Sa Facebook na may blue badge po yan. So hanapin nyo lang po kami sa Facebook, Aldin Almontero, may blue badge dapat. Kung walang blue badge, hindi po ako yan. Okay? So check nyo kapag may gumawa ng group tapos pangalan ko yun doon, i-check nyo kung may blue badge ba ako o wala. Kung walang blue badge tapos pangalan ko, hindi po ako yon. Okay? Then, huwag na kayo makipag-transact sa mga mabababa yung fee, lalong-lalo na yung 10% below. Kasi, tapos wala pang meta verified. Kasi yung una, ang pasok ng funds pagdating sa quarter trading is not real time. So, ibig sabihin, kailangan talagang maglabas ng pera ng isang trader, which is, doon pa lang parang mangungutang siya, or doon pa lang maglalabas na ng funds para maibigay sa inyo. So, doon pa lang maaari na kayo magbayad yan. So, ibig sabihin talagang not possible yung mabababang fee. Then, yan po ay may kaltas. Pag kunyari ginamit mo yung QR ng isang merchant na nagtitrade, ayan, ganyan, via Paybills, may mga bayad din po yan. So, ibig sabihin ko dito, hindi effective na maghanap ka ng 5%, 10% na ganyang kababa. Kasi talagang namumuhunan si trader dyan. So, if ever na may makita kang ganyan, maaaring hindi sila legit or nagpapanggap lamang sila. Nagbibigay sila na magandang offer sa'yo, pero pag na-send mo na, ibablock ka na nila. The next thing here is, sinabi ko kanina, kailangan makipag-transact na lang kayo sa mga merong meta verified para mas sigurado. So, syempre, unahin nyo na lang kami. Then, kung ayaw nyo talaga sa amin, maghanap na lang kayo ng may verified na badge para makasigurado kayo. Pangalawa, kung hindi ka pa rin sang-ayon, huwag kang papadala sa busy ako, huwag kang papadala sa wait lang po, ganyan. Makipag-video call ka kung hindi mo pa rin maramdaman yung presensya ng kanyang pagpapakanto. Ayan, so ganon. Ganon lang para maiwasan natin. Eto, paano naman sir kung na-scam na kami, tapos ano yung dapat namin gawin? Okay, so kung na-scam na kayo sa kwarta, tapos na-send nyo na halimbawa yung pera ninyo, wala nang magagawa dyan si Home Credit. Kahit tawagan nyo siya, kahit i-chat nyo siya, wala na siyang magagawa. Unang-una, nagbayad kayo sa QR without knowing or without any proof na legit yung kausap ninyo. So, ibig sabihin, kayo po yung nagbayad. So, may consent ninyo na gamitin yung QR ninyo, yung kwarta ninyo para ibayad dun sa QR na yon. So, ibig sabihin, kayo po yung may kasalanan kung bakit po kayo na-scam. Though, nagsasabi si Home Credit, bawal talaga mag-trade dahil nga sa mga scammer, bawal naman talaga yan. So, nagiging bawal siya kasi nga, dumadami yung scammer and marami yung napapahamak na nagagamit yung Home Credit. So, ang nangyayari kasi dyan, tulad namin, dinadaan talaga yan. So, kami kasi naghahanap talaga kami ng mga bills na maaari naming bayaran, din kayo yung magbabayad. So, ganun lang para makatulong kami sa inyo. So, in this case kasi, mas napapanatili natin yung legitimacy namin and yung pagiging okay pagdating sa transactions. Kasi ginagamit namin is via Paybills. Okay? So, ibig sabihin, ayan, tumalsik na. Ibig sabihin, kapag na-scam kayo, nag-send kayo ng funds gamit ang inyong kwarta sa isang trader na hindi nyo naman kakilala, /scammer, wala na pong magagawa doon si Home Credit. Okay. Sa pagkakasend mo na yon, may tanong ka, wala na ba talagang pag-asa na makuha yung pera ko or yung pera na isinend mo or yung pera na scam.
So, ang pwede mo diyang gawin bago ka mag-transact or kung halimbawa, napanood mo to, then magka-transact ka sa isang QR na hindi mo lubos kakilala. So, ang gawin mo, isave mo yung QR sa phone mo. I-save mo kung sino, kung ano yung nakasulat. So, maaaring i-edit yan. So, ang gawin mo, pag in-scan mo yung QR na yon, may lalabas doon na merchant. So, either pangalan ng tao, pangalan ng store, ayan, ganyan. Isa-search mo ngayon. Pag nakita mo yung QR na yon, yung merchant name, i-search mo kung okay ba yung store na yon. So, pag nakita mo na individual na tao, yung QR, doon ka mag-rely kung yung ba na QR na in-scan mo is parehas dun sa kausap mo ngayon sa Facebook, sa Telegram, or sa TikTok, kung saan man yan. Okay? Ganun siya. Then, kapag nakita mo yung nakalagay na pangalan ng merchant, kung nakita mo na iba yung pangalan, magduda ka na. Okay? So, kadalasan ang mga scammer is gumagamit sila ng mga QR codes na under ng pangalan ng isang individual, hindi ng isang merchants. Yan, tandaan niyo po yan. So, pag sinabi nating merchants, ito yung mga may business, which is, meron silang mga permits from BIR, mayor's permit, meron silang mga gano'n. Pag sinabi nating individual, ito yung mga maaaring nagtitinda sila, maaaring gumagawa sila ng QR gamit sa mga bank, sa GCash, pero ang nakalagay doon, pangalan nila. Kasi wala nga silang business. Then, ang mangyayari kasi dyan is pag na-save mo na, tulad ng sinabi ko kanina, na i-save mo na yung QR, na ilagay mo na yung mga pangalan, pag na-legit mo na siya, na parehas dapat, basta magtataka ka pag individual QR and mag-request ka ng video call. Then, kung sa ganyan nangyari, kunyari, nagtiwala ka na, nakita mo kasi may post, mga ganyan, tapos may mga nagko-comment, legit, salamat, ganyan, no. Pero, pagkasend mo, na-scam ka pa din. Tapos kasi ang daming follower, ayan, parang may no, ang daming follower. Pero pagkasend mo, na-scam ka pa rin, anong gagawin mo? Yan. So, napanood mo to, sinave mo yung QR, chinek mo yung pangalan. So, ang unang-unang gagawin mo ay, saan ba yung QR na yon? Sa Paymaya ba? Sa bank ba? Una mong gawin, kung saan na-send yung kwarta mo or yung pera mo, kontakin mo sila. Sabihin mo, ipapa-hold mo yung payments na ito dahil na-scam ka ng QR na ito. So, ganun po siya. Then, after that, yan po ay 50-50, hindi pa rin 100% na assurance. Kasi, sa mga ganyang pagkakataon, maaaring umabot ng 3 days bago makita yung message mo, bago makita yung request mo na i-check yung transaction, umabot talaga ng mga 3 days. Eh, yung settlement niyan, pagdating sa mga ganyan, merong real time, merong 1-day process, kaya hindi siya sure na makukuha mo ulit yung scam. So, kapag na-scam, isipin mo na lang na lesson learned talaga. Pero yun yung dapat mong gawin, na pag na-save mo yung QR, i-report mo agad kung saan na-send, kung yun ba ay AUB sa Paymaya, mga ganyan. So, i-search mo agad, then i-request mo agad na i-hold yung iyong sinend na payment. Then, sa home credit, hindi mo na kailangan tumawag kasi kung napanood mo to at naintindihan mo, wala na talagang pag-asa kapag ikaw ay na-scam. So, ganun po siya talaga. Kaya sobrang mag-iingat po kayo, magdodoble ingat po kayo. Kasi kami, bago kami pumasok bilang isang trader, bago namin to gawin, ang aim talaga namin is matulungan. In a way kasi matulungan, dati kasi meron kaming store which is nagbabayad kami ng mga bills, pay bills, and mga ganyan. Gusto namin na pumunta sa amin yung mga tao. So nagkaroon kami ng idea na pwede natin gawin to. So yung mga magbabayad sa amin ng mga bills, magkakaroon sila ng discount, and kayo, kailangan nyo ng pera, gagawin namin cashier. So parang tutulungan nyo yung mga magbabayad ng bills, tutulungan namin sila, at the same time, doon sa fee na kinukuha namin, natutulungan nyo din kami. So tulungan lang po yan dito sa Almontero Tutorial. Kaya kayo, sa mga nagtanong sa akin, sa mga nagpa-assist sa akin, sa mga nagtatanong kung legit ba ito, lagi nyo tatandaan, kung ayaw nyo sa amin magpa-trade, kahit magtanong na lang kayo kung legit ba siya or hindi. Basta nandito lang Almontero Tutorial, okay? Ayan, so yun yung topic natin ngayon dahil nga may dalawang na-scam. So, para po sa inyo ang video na to, sana naman po ay naintindihan nyo, okay? Ayan, so hanggang dito na lang po ang video na to. Sa susunod po ay mag-iingat po tayong lahat, okay? Hanggang dito na lang. Once again, I am Adriel Montero dito sa Almontero Tutorial. Bye.